So mga kamamay, sa relasyon nyo ba ngayon ay tinitis ka ng isang lalaki? Ilang araw na yung lumipas pero hindi pa rin siya nagpaparamdam? Isang linggo na yung lumipas, wala pa rin chat? Isang buwan na yung lumipas pero bakit hanggang ngayon, niho-niha, hindi nagpaparamdam sa'yo? Mga kamamay, tinitis ka ng isang lalaki at alam yan ng isang lalaki na nahihirapan ka, na talagang nagwo-worry ka sa mga araw na lumilipas na hindi siya nagpaparamdam. Well, ito yung ating pag-uusapan ngayong araw na to sa videong ito. Mga bagay na kailangan mong gawin upang mag-message na ang isang lalaki sa iyo. Kung tinitiis ka man niya, sigurado ako, mapipilitan niya mag-message sa iyo agad-agad. So mga kamamay, bago natin pag-usapan yung topic na to, isa lang ang hinihiling ko. If ever na gusto mo at nagugustuhan mo yung mga videos, mga topics na aking ginagawa dito sa ating channel, isa lang ang hinihiling ko. Don't forget to click the subscribe button, notification bell, and i-like mo na rin. Huwag mo sanang kalilimutan ang video ito para sa ganun mas marami pa tayong matulungan. Okay, na ating mga subscribers tungkol sa kanilang buhay, pag-ibig. So kung napindot mo na yung mga buttons na yan mga kamamay, simulan na natin ang topic natin ngayong gabing ito. So ano nga ba yung mga bagay-bagay na kailangan mong gawin upang ang isang lalaki ay mag-message na sa iyo? Upang ang isang lalaki ay mapilitan ng mag-reply sa iyo. So number 1, ipakita mo na kaya mong maging masaya kahit wala siya. Kung alam mo sa sarili mo na wala kang ginagawang mali sa inyong relasyon, yung tipong tinitiis ka lang talaga niya kasi alam niya o kutob niya na maghahabol ka, so ngayon ipakita mo sa kanya na masaya ka kahit wala siya. Ang mararamdaman niya dito is insecurity sa kanyang sarili. Yung tipong naghihintay siya ng reply mo, pero bakit yung makikita niya sa Facebook mo, sa social media mo is nakangiti ka, masaya ka na parang hindi mo siya iniisip? Sigurado kong mga kamamay, after an hour na makita niya yung post mo, magme-message yan sa'yo. Talagang hindi siya patatahimiki ng kanyang pag-iisip kung bakit nagagawa mong ngumiti, maging masaya at ipakita sa kanya na parang wala kang pakialam sa nararamdaman niya sa inyong relasyon. Kaya ang gagawin ng isang lalaki dyan is magpaparamdam sa inyo, magre-reply sa inyo kasi iisipin niya na wala ka talagang balak i-message siya, na talagang nakalimutan mo na siya, na talagang hindi na siya ang priority mo. Kaya ang gawin mo dyan, itodo mo ang pagiging masaya mo, okay, kahit wala siya, at mag-post ka social media na masaya ka doon sa ginagawa mo. Parang isang lalaki talaga ay talagang hindi tumigil sa pag-iisip kung bakit naging ganun ka sa kanya. Magme-message yan sa'yo, ang gagawin mo naman, hindi mo muna agad re-replyan. Ihahang up mo muna o ihahang mo muna yung mga message niya o huwag mo muna siyang isisin. Sigurado ako, lubos na maghahanap yan ng oras mo kapag ka nag-message na siya sa iyo. Kasi isipin niya na nag-message na siya sa iyo, ibig sabihin, nakita mo na. Although hindi mo pa sinisin, lagay lang niya sa kanyang sarili na nakita mo na yung message niya, kaya magdidire-diretso na yung kanyang message, kukulitin ka na niya hanggang sa mapilitan ka na rin mag-reply sa kanya. So yun yung number 1 tips ko, kailangan ipakita niyo po sa kanya na masaya ka kahit wala siya. So number 2, huwag ka nang mag-message ng mga negative na salita at madadrama na mga bagay. Kasi po mga kamamay, kasi the more na palagi kayong nagdadrama sa kanya, bawat message nyo is nagdadrama kayo, umiiyak kayo, kung ano-ano pang mga katoksikan ang sineshare nyo sa kanya, the more na talagang lalayo at hindi na siya magpaparamdam ng tuluyan sa inyo. Bakit? Kasi sa halip na maging okay kayo, na sa halip na maging neutral na lang ang lahat, sa halip na patawarin mo siya or something na maging okay kayo, ang ginagawa mo, sinisisi mo pa Nag-o-open up ka pa rin ng mga negative talks, ng mga katoksikan na meron ka sa sarili mo, which is hindi na dapat tama. Kung alam mo na hindi na ka nagme-message siyang isang lalaki, huwag niyo na sana siyang sisihin pa sa mga nangyayari, sa mga bagay-bagay. Yan kasi yung minsan yung pagkakamali ninyo mga girls, kung bakit talagang nagtatagal sa hindi pagre-reply, pagte-text o pagme-message sa inyo ang isang lalaki. Kasi naninisi pa kayo Inuungkat niyo pa rin yung tapos ng mga bagay. Although nangyari na, wala nang magagawa. Kaya nga siguro umiwas na yung lalaki dahil nga doon sa issue na yon. Pero anong ginagawa niyo? Nagdadrama pa rin kayo.
Yung mga negative na mga bagay-bagay, mulit-muling inuungkat ninyo. Huwag ganun mga kamamay. So, huwag nyo sanang ungkatin yun mga kamamay para ang isang lalaki ay hindi lumabas na masama pagdating sa inyong relasyon. So next, dapat maramdaman at pakita mo na palayo ka ng palayo sa kanya. Oras ang lumilipas, araw ang lumilipas, buwan na halos ang lumipas, so hindi talaga nagpaparamdam ang isang lalaki. Ipakita nyo na hindi na rin kayo nagme-message. Ipakita nyo kung dati nangungulit pa rin kayo. Ipakita nyo kung dati tumatawag pa rin kayo, hindi na nga kayo pinapansin. Ngayon, ipakita nyo na binabaliwala nyo na rin sila. Ipakita nyo na napagod na rin kayo at iparamdam mo sa kanya, iparanas na palayo na kayo ng palayo. Kapag ka nakita ng isang lalaki yung ganon, nakita niya na parang wala ka na talagang intensyon na rin. Intensyon na rin na talagang mag-message sa kanya, napagod ka na, sobrang dami mo ng message sa kanya, wala namang reply. Nisin, hindi kasi nisin. So sa madaling sabi, iisipin ng isang lalaki na napagod ka na, tumigil ka na, at palayo ka na ng palayo sa kanya. Kapag kaganyan mga kamamay, magme-message yan sa'yo sapagkat pwede ka nang mawala sa kanyang buhay anytime kapag ka hindi pa rin siya nagparamdam. Kasi nga nagsawa ka na eh. So kapag ka may pag-ibig pa rin sa'yo ang isang lalaki, nangingibabaw lang talaga yung kanyang pride, yung kanyang pagtitiis, sigurado ako mapipilitan siya mag-message sa'yo kapag ka ganyan. Kasi nga, mawawala ka sa buhay niya eh. Ang goal lang niya is tiisin ka, turuan ka ng leksyon, pero ang mangyayari, nakikita niya is possible mawala ka na sa kanyang buhay. Kaya pagka naramdaman niya yung ganung bagay na palayo ka na ng palayo sa kanya, magme-message yan sa'yo at talagang hahanapin ka niya sa buhay niya. Alright? So next, mag-self-improve ka na lang kaysa magmukmok. Oo mga kamamay, kaysa ikaw ay maghabol na ng maghabol, kaysa ikaw ay mag-message na ng mag-message, kaysa ikaw ay tumawag na ng tumawag na hindi ka naman sinasagot, okay, tigil-tigilan mo na yan. So, imbes, mag-self-improve ka na lang. Ayusin mo yung sarili mo. Ayusin mo yung buhay mo. I-improve mo pa yung kakayahan mo. Maghanap ka ng trabaho, pagkakaabalahan para hindi ka nagmumukmok, para hindi ka naninisi, para hindi ka nai-stress. Kasi ang isang lalaki talaga kapag alam niya na nahihirapan ka sa kanyang ginagawa, na nahihirapan ka sa kanyang pagtitiis, ay talagang idinediretso at tinutuloy-tuloy niya ito para sa ganoon ma-realize nyo yung kanilang pinupunto. Which is pride lang naman yung gusto nila eh. Pero kung hindi nyo ipapakita na kayo ay nagmumukmok, na i-stress sa kanilang pinaggagawa sa inyo at pinapakita nyo na kayo ay nag-i-improve, gumaganda palalo, sigurado ako. Mag-iisip na naman ang isang lalaki, magtataka na naman ang isang lalaki na baka sa halip na turuan kayo ng leksyon, naghanap na kayo ng iba kasi gumaganda ka, kasi sumesexy ka, kasi nagiging blooming ka, kasi wala kang pakialam. Okay, sa inyong sitwasyon, kaya ang isang lalaki ngayon ay magme-message na sa'yo. Kasi nga, hindi ka apektado sa mga nangyayari sa inyong relasyon. Sa halip, imbes pa nito, nagiging maganda ka pa, nagiging refreshing ka pa, yung mukha mo nagiging maayos, nagiging Diyosa ka pa. Bakit ganyan? So, mas maganda na rin gawin yun mga kamamay para ang isang lalaki ay mag-message sa'yo. Okay, magsisi siya o kung ano pa mang dahilan kung bakit hindi siya nagpaparamdam sa iyo. Kasi nga gumaganda ka, possible, baka maagaw ka ng ibang mga lalaki kapag ka hindi pa siya nag-message sa iyo. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-self-improve ka at magpaganda ka kesa magmukmok dyan sa kwarto mo. Okay? So next, lumapit ka at tumawag ka sa Diyos. Ito yung napakahalaga sa lahat mga kamamay. Kung talagang ang isang lalaki ay hindi mag-message sa iyo, nagawa mo na yung mga tips na ibinigay ko sa ibabaw at wala talagang mangyari. So ito yung last option mo. Lumapit ka sa Diyos at tumawag sa Kanya. Walang sino man ang hindi lalambot ang puso kapag ka sa Diyos mo na inilapit. Okay? So ang Diyos makapangyarihan yan, kaya niyang gawa ng remedyo lahat ng bagay. Okay? So, kaya niyang hipuin ang puso at isipan ng isang lalaki kung bakit hindi siya nagpaparamdam. Kaya niyang hawakan ang puso at damdamin ng isang lalaki na palambutin muli ito at maging maayos ang inyong relasyon. Okay? So, mga kamamay, huwag kayong maniniwala
na kapag lumapit kayo sa Panginoon, walang mangyayari kasi nasa inyo rin naman ang gawa. So, kombinasyon yan mga kamamay. Kombinasyon yan ng inyong effort at syempre yung pananalig nyo sa Panginoon para sa ganun ng isang lalaki ay magparamdam na sa inyo at muling maayos ang inyong relasyon. So, tumawag kayo, magsimba kayo, ipanalangin ninyo na sana ang isang lalaki na inyong minamahal na tinitiis kayo ay mag-message na po. So baka bukas, kamakalwa, pagising ninyo, mapapakinggan ng inyong panalangin at matutuwa ka at pasasalamatan mo na lang siya na okay na ang lahat. Na-realize niya ng isang lalaki na siya ay nagkamali rin pagdating sa inyong relasyon. Okay? So ilan lang yun mga kamamay sa mga bagay-bagay na kailangan mong gawin upang ang isang lalaki ay mag-message na sa iyo. So for more video and love advice na kagaya nito, don't forget to click the subscribe button, notification bell, and syempre i-like mo na rin ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong i-share sa inyo. So paano mga kamamay, see you for our next vlog. Paalam po.